Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. So muli tayong mag-aral. So nasa episode 87 na po tayo, mga kapatid, at meron po tayong pinag-uusapan. Ito yung tungkol sa church. So pag-aralan natin last meeting yung mga leader of yung mga ulo ng iglesia, which is ang ating Panginoon, ang purpose ng church, ang layunin ng church, mga activities sa loob ng church. Ngayon po, pag-usapan natin kung sino po ba yung namamahala sa loob ng iglesia. So, tandaan po natin, ang iglesia po ay isang kawan ng ating Panginoon. At alam natin na siya yung ulo. Ang Panginoon ang supreme head of the church. Siya yung pinakamataas. Siya yung overall head ng mga mananampalataya o ng iglesia. So tayo ay tinawag ng Panginoon sa isang katawan at ang bawat katawan ay may mga bahagi at bawat bahagi ay merong mga tinatawag na leader o yung nangunguna sa kanila. So ito po yung pag-usapan natin. So sino ba dapat yung nangunguna sa iglesia? Sino ba yung tagapamahala sa loob ng iglesia? So sa 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2, nabanggit dito ang matatanda, yung mga taga-pamahala. Ang sabi rito, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matatanda tulad nyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ihayag. Ipinamamanhi kong ialagaan ninyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan niyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi ng katuwaang maglingkod. So nakita natin ang namamahala sa kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon. Isa ay yung matatanda, ay yung elders na tinatawag. Sa wikang Griego, ito ay presbyteros. At ang shepherd naman bilang tagapamahala or pastor, ang tawag naman sa wikang Griego ay poimen. At ganoon din yung overseer, yung bishop na tinatawag, episkopos. So meron pong tatlong katawagan sa isang tungkulin tulad ng pastor, elders, at bishop. Isa lamang po ang kanilang ministry. Ang sabi, ingatan at alagaan ang kawang pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ang sabi rito kasi sa verse 2, pamahalaan ninyo. Ang sabi, ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. So, yung mga miyembro ng church, kung tayo po ay leader ng church, siya po yung kawan. Sila po yung kawang itinuturing dito sa banal na kasulatan na kailangan nating alagaan. So, bilang pastor, bilang elders, o bilang bishop o matatanda sa iglesia, meron tayong obligasyon na alagaan ang mga kawang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pamamahala, kaya sabi rito, pamahalaan ninyo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat yan ang ibig ng Diyos. So, yung ating paglilingkod, mga kapatid, ay dapat may maluwag sa ating kalooban at hindi tayo napipilitan. At ang nais pala ng Diyos, yung pangalagaan natin sila o sila'y ating sabi rito, pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. So, yun yung klase ng pamamahala na ipinagkatiwala sa mga leader ng kanyang iglesia. Kaya nga po tayo, kung tayo po ay isang elder o tayo po ay isang pastor o tayo po isang tagapangasiwa ng iglesia, ang sabi rito, dapat maluwag sa loob yung ating pamamahala sa kanila.
At ang sabi nga rito, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na pagnanasa o paghahangad ng pangsariling kapakinabangan kundi sa katuwaang maglingkod. So, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon bilang tagapanguna o bilang matanda na iglesia na hindi pansariling adhikain. Tayo po ay naglilingkod ng may kagalakan at pinaglilingkuran natin ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng pag-iingat natin o pag-aalaga natin doon sa mga tinawag ng Panginoon at sa mga kawan ng ating Panginoon na tinatawag. So nakita natin meron pala tayong responsibility at alam natin kung sino yung namamahala sa atin. Kaya nga kung ang namamahala sa atin ay ang matatanda sa iglesia, so tayo bilang miyembro ng isang iglesia o ng isang kawan ng Panginoon. So kailangan nating magpa-submit sa kanila. So may mga tungkulin po ang bawat isa. Kung tayo po ay tagapamahala, meron po tayong tungkulin. Kung tayo po ay miyembro ng kawan, tayo rin ay may tungkulin. So pag-usapan natin kung ano-ano ba yung tungkulin ng tagapanguna ng iglesia. So makikita po natin dito ang bilin ni Pablo doon sa Efeso bago siya umalis sa 20:28. Ang sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat iniligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan nyo sila, pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. So, meron tayong gagawin na ingatan. So, tayo yung watcher. Tayo po yung nag-iingat doon sa mga kawan na ipinagkatiwala sa atin ng Espiritu ng Diyos. So, isang malaking responsibility pala ang pagiging isang pastor. Meron siyang malaking responsibilidad. At ang pinangangasiwaan niya ay hindi kawan ng tao, kundi kawan ng ating Panginoon. So, merong dahilan pala kung bakit ang mga pastor, elders at church ay gano'n na lamang ang pag-iingat sa atin. Ito pala talaga ang kanilang tungkulin. Kaya nga sabi rito, hindi lamang yung kawan, pati sarili nila kailangan ding ingatan kasi nga kapag hindi nila naingatan yung kanilang sarili, lalong hindi rin nila magagampanan yung kanilang tungkulin na ingatan yung kawan na ipinagkatiwala sa atin ng Espiritu Santo. Ang sabi nga rito, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. So, yung church ay iglesia ng Diyos na dapat nating pangalagaan. So, saan natin sila pangangalagaan? Sabi sa verse 29, sabi rito, alam kong pag-alis ko ay magsisipasok ang mga bangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawal. So meron palang mga asong gubat na tinatawag. Ito yung mga taong walang gagawin kundi ipahamak yung kawan ng ating Diyos o lupigin o maging biktima. So itong mga asong gubat na ito yung maghihiwalay sa atin sa iglesia. Sila yung hihila sa inyo para malayo tayo sa ating Panginoon. At ang sabi sa verse 30, at mula rin sa gitna ninyo lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy maliligaw sila. So, among that sheep, sabi nga ganun, may lilitaw na isang bulaang mangaral. Kaya nga, ang intention ng bulaan na yon, mahikayat kayo at mailigaw tayo. Kaya nga sa atin, kung hindi tayo aalagaan ng matatanda, ng pastor sa pag-aaral ng katotohanan, so may tendency na mailigaw tayong mga kawan. Kaya mahalaga yung papel po ng matanda sa iglesia.
mahalaga po yung kanilang tungkulin. So, ano pa yung tungkulin ng matanda sa loob ng iglesia bukod sa, sila ang nag-iingat sa atin. So, ipinapanalangin dapat at, dapat, pinagpe-pray din natin pala yung miyembro ng iglesia. So, mahalaga na alam din natin bilang isang matanda o bilang isang pastor, meron tayong tungkulin na, ipag-pray sila at patuloy hingin ang kanilang, gabay ng Panginoon sa kanila. Ikaw na bilang bilang tagapanguna, parati nating idalangin sila sa ating Panginoon. Ito po yung sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verse 2. Kaya ang sabi, "Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't mga kapatid, mamili kayo na sa inyong mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino, puspos ng Espiritu Santo, at mailagay namin sila sa tungkuling ito. At iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangaral ng salita." So, bukod doon sa ibang ministry sa loob ng church, ang trabaho ng matatanda ay ipanalangin at mangaral. So, merong, malaking tungkulin ang isang matanda sa iglesia, lalo higit sa ikabubuti. Kaya nga ang mga pastor ay nananalangin para sa kanyang kawan para hindi ito mapahamak, at isang obligasyon ng isang, matanda o pastor yung lagi silang manalangin o ipanalangin nila ang kawan ng ating Panginoon. At, ito rin ang sinasabi rito sa John 21 verse 17, hindi lamang, panalangin kundi pakainin din. Kaya tatandaan natin si Pedro ay may 3 beses tinanong ng ating Panginoon na, "Pedro, mahal mo ba ako?" Ano yung tugon ng Panginoon sa kanya? "Pakainin mo yung aking mga tupa." Sa John, chapter 21 verse 17, sabi rito, ah, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Ma- Malungkot si Pedro sapagkat maikatlo niyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At pagsagot niya, "Panginoon, nalalaman niyo ang lahat ng bagay. Nalalaman niyo rin na iniibig ko kayo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo yung aking mga tupa." So, isa ring obligasyon ng pastor o ng mga matatanda ang pakainin ang kawan ng ating Panginoon. So, ito po ay patungkol sa spiritual na pagkain. So, ang ikalalakas nating spiritual ay sa pamamagitan ng pagkaing spiritual, at ito po yung salita ng Diyos. Yung may obligasyon po ang mga tagapangasiwa o yung pastors, elders ng church na pakainin. Ang duty nila, pakainin yung tupa ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay magiging bahagi ng kawan ng ating Panginoon at ikaw ay isang, miyembro ng katawan ng Panginoon, obligasyon mo ng pastor mo na ikaw ay pakainin, o obligasyon ng matatanda sa loob ng iglesia na tayo ay pakainin ng spiritual na pagkain. Kaya mahalaga na, nakakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon, nakikita natin yung ating, karapatan bilang miyembro, at kung ikaw naman ay tagapanguna, tagapangasiwa o isang matatanda sa loob ng iglesia, obligasyon mo sila ipakainin ng spiritual na pagkain dahil ito iniuutos ng ating Panginoon. At ano pa, nasabi rito, ah,
ang leader dapat ay isang mahusay mamahala. So tayo ang mga leader ang nagli-lead doon sa nangunguna o bilang tagapanguna ng kawan. So trabaho niya siya yung mag-direct, mag-lead kung saan niya dadalhin ang tupa ng ating Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, sabi rito, pag-ibayuhin niyo tama. So 1 Timothy, sabi rito, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay, mamahala, lalo na yung mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. So nabasa po natin dito yung mahusay na mamahala. So merong iba yung pagbibigay sa mga matatanda. So kung titingnan natin dito, ang pinag-usapan natin dito, ano ba ang obligasyon ng leader ng church? So ito pala yung husayan mong mamahala. Ang sabi rito, lalo higit sa mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. So dapat ikaw na nagli-lead o nangunguna, ang sabi nga rito, o namamahala sa kawan ng Panginoon. So dapat ikaw ay mahusay, o dapat ikaw ay mahusay mangaral, mahusay magturo. Kaya nga kung tayo, ang sabi nga rito, ang isang kwalifikasyon ng isang ibe-bless ng Panginoon, sabi rito, meron siyang mahusay na pamamahala. So nakita natin, hindi lang basta pamamahala, kailangan nating husayan din yung pamamahala natin sa kawan ng ating Panginoon. Galingan natin magturo, galingan nating mangaral para yung matututo sa atin maging magaling din. At higit sa lahat ay maging pagpapala din ito sa iglesia. Kaya nga maganda yung alam natin yung layunin ng Panginoon o ano yung ibinigay ng Panginoon sa atin na obligasyon dapat nagagawa natin. So, ganun din ang sinasabi doon sa 1 Peter 5:2 and 3. Sabi rito, ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan nyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, ganyan ang ibig ng Diyos. Gampanan nyo ang tungkulin, gampanan niyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa masakim na paghahangad o pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi bilang ulirang ng inyong mga kawan. So, nakita natin, hindi para paglingkuran tayo, kundi maging huwaran tayo ng ating mga pinaglilingkuran. So, sa Ephesians 4:11 and 12, ganito rin. So, ang isang tagapanguno ng church o yung isang tagapamahala ng church ay bukod sa mga propeta, mga apostles, so sabi rito, mga ebanghilista, pastor at guro. So, meron silang obligasyon na i-equip o bigyan sanayin ang mga kawan ng ating Panginoon. Ganito pa sinasabi sa 4:11 and 12 ng Ephesians chapter 4. Ang sabi rito, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y ginawang propeta, ang iba'y ginawang ebangelista, ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. So, may obligasyon tayo bilang pastor o elder na i-equip o i-train o ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Kaya pag hindi natin ito nagagawa bilang elder, so meron tayong nakakaligtaang obligasyon. So hindi lamang pala tayo nagtitipon ng tao sa loob ng iglesia, kundi tinetrain natin pala ito para sila ay makapaglingkod at magamit at lumago ang katawan ng ating Panginoon. So maraming church ang punong-puno at halos ay hindi mabilang ang miyembro.
Ang malaking tanong ay, nai-equip ba nila ito? Ito ba ay kanilang natuturoang maglingkod o inihahanda ba nila sa paglilingkod ang lahat ng kawan? Ang sabi nga rito lahat, hindi walang sinabi ritong lalaki lang o pastor lang. Ang sabi rito, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Kaya kung tayo ay miyembro, tayo hinirang ng Panginoon, we are subject to equip. Tayo po ay kailangang sanayin. So, kailangan tayong turuan. Kaya nga mahalaga po yung isang naglilingkod sa iglesia o tagapanguna. Tapat siya sa mandato na nagmumula sa ating Panginoon. Isa palang obligasyon ng tagapanguna o ng leader ng church ay yung turuang makapaglingkod ang bawat hinirang. So, isang malaking task ito sa atin kung tayo po ay hindi susunod dito, para bang hindi natin ito ginagawa. So, hindi natin nagagawa yung nais ng Diyos. Tandaan natin, doon sa verse 11, ang tinutukoy doon, at ginawa niya, yung niya rito, walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang tumawag ng propeta, siya ang lumikha ng mga apostol, siya ang tumawag ng ebanghelista, siya rin ang gumawa ng mga guro at pastor. So, ibig sabihin, tayo ay tinawag ng na pastor, tinawag tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos na pastor, para lang ah, sanayin, para ihanda sa paglilingkod ang kanyang lahat ng mga hinirang. So, yun po yung obligasyon, yun yung responsibility ng tagapanguna ng iglesia. Sila yung mag-iingat, sila yung mananalangin, sila yung magpapakain, sila yung mangunguna, at sila din yung magsasanay sa lahat ng kawan ng ating Panginoon. So, nakita natin, ang tagapanguna ay malaking responsibility at meron niya mga kwalifikasyon na mabasa po natin yan sa 1 Timothy rin, at makikita natin din yung mga sino ba yung mga qualified bilang elders. Ang sabi nga rito, meron silang tinatawag spiritual qualification, meron silang relational qualification, meron din silang family qualification, meron din silang personal qualification. So, hindi ka hinahanapan ng perpekto. When God call us, tinawag ka para maging karapat-dapat. Para maging karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat kung bakit ka tinawag. So, baliktad. Ito pong sabi rito, tinawag ka para maging karapat-dapat. Tayo po'y hinirang ng Diyos na maglingkod para maging karapat-dapat sa Kanya. So, hindi niya tinatawag yung magagaling, yung mga professional, yung mga sanay na. So, ang tinatawag niya yung hindi qualified para sa gawain. Sabi nga, God doesn't call the qualified, but He qualified the call. So, hindi niya tinatawag yung mahuhusay, yung kwalipikado. Ang tinatawag niya, yung tinawag niya tayo para maging kwalipikado tayo doon sa gawain na tagapanguna. So, nakita natin, merong ministry, merong obligasyon ang tagapanguna. So, ano naman yung obligasyon ng pinangungunahan, let's say ng kawan? So, dito sa una, ang sabi, igalang ninyo ang nagpapagal sa inyo sa 1 Thessalonians 5:12-13. So, meron tayong obligasyon din doon sa namamahala sa atin. Number 1 is igalang natin sila, yung namamahala sa atin. Basahin ko lang sandali, verse 12. Sabi, ipinamamanig namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Ang ganda, no? So, hindi lamang pala leader ang may responsibility.
sa mga kawan. Ang kawan din merong ding responsibilidad para sa leader ng church. Ito'y igalang. So, tandaan natin ang sabi, ang mga nagkangasiwa sa inyo pinili ng Diyos para mamahala at magturo sa atin. So, yun pala ang papel natin bilang kongregasyon. Number one, igalang natin ang mga nangunguna sa atin. Pangalawa, sa Hebrew 13 verse 7, tularan ninyo ang pananalig nila sa Diyos. So, ang sabi nga, imitate. Sabi ng Panginoon, imitate me as I imitate Christ. Kaya nga kung titingnan natin, mga kapatid, meron tayong example na dapat tularan. Ito'y walang iba kundi yung mga namamahala sa atin. Sa Hebrew 13 verse 7, ang sabi rito, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung papaano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. So, obligasyon nating tularan yung mga nagtuturo sa atin, yung mga namamahala sa atin. Meron tayong hindi natutunan pa sa ating buhay minsan. Kapag tinawag tayo ng Diyos, minsan nadi-disrespect natin yung mga nangunguna sa atin. At hindi natin intention na sila ay tularan. Lalo higit yung mga nangaral sa atin, kung paano sila namuhay, paano sila nanalig sa Diyos. So, dapat natin palang silang tularan. So, ano pa? Dapat natin din silang igalang. So, nabati na natin kanina sa 1 Thessalonians 5:17. So, kailangan natin igalang din sila. Sabi rito, sabi, maging matyaga sa panalangin at ipagpasalamat ninyo sa pangalan ng Panginoon Hesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. 1 Timothy 5:17. Wala na ako. So, ang sabi rito, ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag ninyong bubusalan. Ito yung binasa natin kanina. Kung titingnan natin dito, ang sabi, igalang ninyo. Pag-ibayuhan ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay, mamahala sa inyo, lalo na ngayong nangangaral sa inyo at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag niyong bubusalan ang baka habang gumigiik. At nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ang paratang ng isang matanda kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ang lahat na sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. So, nakikita natin, kailangan nating pag-ibayuhin ang mga ibinibigay sa mga nangangaral na sa atin. So, ano pa? Kailangan nating magpasakop. Katulad ng binasa natin kanina sa 17 ng Hebrew chapter 13. Ang sabi sa 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. So, isang responsibility natin yung magpasakop, mag-submit tayo sa mga nangangasiwa sa atin. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbigay ng sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila at sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi na ito makabubuti sa inyo. So, kailangan pala din ng miyembro na magpasakop sa mga nangangasiwa sa atin. At sabi nga kanina, huwag niyong tatanggapin ang paratang. So, pagtiwalaan natin kung merong matatandang isinasakdal, huwag kayong basta-basta maniniwala. Pagtiwalaan natin sila. At huwag tayong maniniwala kung merong 2 o hanggat walang saksi. Kailangan merong 2 o 3 saksi
sa bawat paratang na ibibigay natin sa namamahala sa atin. At higit sa lahat, ipanalangin natin yung mga nangangasiwa sa atin. Ang sabi, ipanalangin niyo kami. Masasabi namin sa inyo na malinis ang aming budhi at naghahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. So, pinagpe-pray ba natin yung mga nangangaral sa atin, yung mga namamahal sa atin? Kailan natin huling ipinanalangin yung mga pastor natin, elder, at yung bishop? So, pinili sila ng Diyos para sa gawaing ito, para mamahala sa kawan ng ating Panginoon. So, mga kapatid, nakita natin, meron pala tayong obligasyon bilang miyembro na mag-submit, sundin, igalang, at bigyan ng kaluguran yung ating ah, mga tagapanguna. At kung tayo may tagapanguna, meron kang obligasyon na ingatan ang kawan, ipanalangin sila, pakainin sila, at i-lead natin sila o equip natin yung mga kawan ng ating Panginoon. So mga kapatid, yan po yung tagapanguna ng iglesia. Pastor, elder, or bishop. So tandaan natin, inilagay sila ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang pumili sa kanila para mamahala ng kawan. So hanggang sa muli mga kapatid, God bless po sa inyong lahat. Naway may napulot tayong konting kaalaman sa maikling video na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magkita-kita po tayong muli. God bless po sa inyong lahat.